Alamin natin po kung ano ang naging sagot ng Metro Pacific Tollways Corporation. Makakapanayam natin si Attorney Romulo Kimbo, ang Chief Communications Officer ng MPTC. Magandang umaga po, Attorney Kimbo. Magandang umaga po. Maraming salamat po sa pagkakataon. Po, Attorney, this is Aljo Bendio. Kasama natin si Diane Quirer sa Rise and Shine Pilipinas sa PTV po tayo ngayon. Good morning again. Good morning. Hi, Aljon. Hi, Diane. Opo. Ngayong araw po, yung deadline na binigay ni Mayor Rex Gatchalian ng Valenzuela para maayos yung lagay ng traffic sa Valenzuela, dyan po sa NLEX. Kung hindi po, isususpindi daw business permit ninyo. Ano po ang inyong ginagawa po ngayon para maiwasan po ang ganitong klaseng aberya? Haba po ng traffic dyan. Salamat po sa katanungan. Sa unang pagkakataon, sinasabi po natin naman na talaga pong inaamin natin na meron problema dyan sa pag-i-implement po ng FID 100. Alam po ninyo, nitong mahigit 5 buwan na tayo nagpapatakbo ng changes dyan ng RFID system natin. Meron po tayong mga technical problems. Inaamin po natin yan. Pero ginagawa natin yan ng paraan ng sa ganun, hindi po magkaroon ng sabit po doon sa toll gate. Magkakaiba po ang mga problema dyan, pero inaasahan po na maayos po natin kaagad yan. Ngayon po, may problema po sa toll gate, syempre, na nababara po yung daloy ng trapiko, lalo na po na December na po ngayon, at syempre Christmas time. So medyo nagsasabay-sabay na po at humihingi kami ng konting pag-unawa. Taga Valenzuela, lalo na, dahil po talaga naman kung araw-araw po ito yung hinaharap natin, kailangan talagang solusyonan po natin yan. Gumagawa na po kami ng mga paraan, pero hindi po matatapos naman sa ilang araw lang po ito. Tuloy-tuloy po ang pag-improve ng management changes natin, mga physical changes, paglipat po ng pagkakabit ng sticker, ilalagay po natin sa mas maayos. At syempre, para naman maginhawa yung labas-pasok ng mga tao natin, ng mga mamamayan, dyan sa may Karuhatan, lalo po, at saka dyan po sa may Valenzuela area ng Mindanao Avenue Toll Plaza. Attorney, ngayon wala po talaga kayong tawag nito, toll na pwedeng magbayad, cash lane, tawag doon? Talagang cashless na po lahat? Yung nagpapatupad po tayo ng Department Order 2020-12 at yung po ay sinusunod po natin mula po noong December 1. Napaliwanag na po ito pong traffic naman natin buong Metro Manila, hindi lang naman po sa may Valenzuela. Magpapasko na po, yung mga sasakyang pangangalakal, lalo pong busy sila ngayon. At medyo may konting rin paglalabas ng mga tao. So talaga naman nagko-contribute na ito doon sa ating holiday season. Pangalawa, yung truck ban po ay hindi pa po pinapatupad sa ilang areas. Kaya po tuloy-tuloy naman po yung paglago ng traffic. At ganun pa man, syempre, pagpasok po sa toll gate, nakikita po natin kasi nagbabara dahil po, yun nga, sabi ko na kanina, nagkakaroon din tayo ng mga technical problem dyan sa toll gate. At ito naman ay nakaka-apekto syempre sa pang-araw-araw na paggalaw ng mga tao. Ginagawa po natin lahat ng paraan yan. Opo, kaya naitanong ko po yun kung pansamantala, magbubukas lang muna siguro tayo ng cash lane dahil po maraming aberya. At iniwasan natin po yung siksikan ng mga sasakyan po dyan, Attorney Kimbo. Tama po yun. Opo. Yun naman pagtanggap, yun naman pagtanggap po ng cash, hindi naman po bawal yon. Ang nasabi na po ng Department of Transportation na wala naman pong hulihan hanggang next year na po kung wala pa tayo RFID sticker. Kaya po, nire-review natin yung pamamaraan natin doon po sa mga toll gate at kung kailangan po tumanggap ng cash, okay naman po yon. Ginagawa na po natin yan at binibigyan natin ng discretion yung mga tao natin na nagpapatakbo na kapag medyo humaba naman ng pila, kinakailangan talagang pabilisin at pagtanggap po ng cash, hindi naman problema yon. Okay, maganda po yan. Magandang balita po yan. No? At least meron po nakabantay doong tao na tatanggap po ng pera. Lalo na doon sa mga nauubusan din ng load. Opo, nakapila, biglang naubos yung load niya sa card niya. Hindi niya alam paano po niya lagyan ng load. At saka napakarami pong mga RFID stickers daw, Attorney, nagkaroon po ng problema. Opo,
Yun nga po, gagawa po tayo ng paraan na hindi naman po mabitin po yung mga mamamayan natin doon sa toll gate. At yun nga po, kung cash po ang dala, tatanggapin na po natin yan. Wala ho naman issue yun. Para lang hindi ho nagtatagal yung transaction doon sa toll gate po. Attorney Kimbo, this is Diane Carrer. Sir, yung sinasabi po ni Senator Sherwin Gatchalian na i-review po yung concession agreement sa pagitan po ng gobyerno at toll operators, ano po ang masasabi po ninyo dito, Attorney? We welcome the proposal to review the concession agreement. Alam naman po natin na ito po ay nilagdaan po ng gobyerno natin at saka yun ng korporasyon in 1998. Talaga naman kung regular po na binubusisi po ito ng gobyerno, ng Department of Transportation at ng Toll Regulatory Board, wala naman ho kami nakikitang problema doon sa pagre-review po. Okay, Attorney Kimbo, may nakikita ba kayong posibleng paglabag ng pamunuan po ng NLEX sa nasabing concession agreement, sir? Ganito po, sa ngayon po naman, ang nangangasiwa po ng mga concession agreement sa buong Pilipinas, hindi lang po sa NLEX, kundi pati po sa iba pong expressway sa Pilipinas, ay yung Department of Transportation through the Toll Regulatory Board. Ito naman po ay regular na pagkakasiwa nila at kami po ay nagsasubmit po ng mga report at mga operational requirements from time to time. At sila naman po tuwing nag-expansion po tayo, nagpapalaki po tayo ng network natin. Meron tayong bagong itinayong expressway, binuksan po natin hanggang Navotas, for example. Binuksan po natin ng June 15 yan. Lahat na yan po ay mula doon sa pagtatayo ng bagong expressway, pagpapahaba, pagpa-extend, magkano yung cost niyan, magkano po ang isa-charge niya. Lahat po naman yan ay binubusisi ng ating gobyerno. So, normal po ang aming relations with the government, tinitingnan po namin, kami po kung anong kailangan po nilang isumitin na dokumento, sinusumitin po namin yan as soon as possible. Opo. Mensahe na lang po, Attorney Kimbo, sa lahat ng ating mga kababayan na apektuhan po nitong aberya dyan sa North Luzon Expressway, lalo-lalo na sa mga opisyal, lokal opisyal po ng Valenzuela, maging sa Senado, gusto na rin paimbisigan po yan. Opo, Attorney Kimbo. Opo, maraming salamat po. Inaamin po namin na nagkaroon po tayo ng mga technical problems dyan po sa toll gate. Ito pong mga technical problems naman ay unti-unti nating inaayos at sa mga panahong ito dinadagsa po tayo. Siyempre, matraffic na po ngayon dahil po sa December season. Pangalawa po yung ating RFID usage o yung pong gumagamit ng RFID ngayon. Magmula po nung July na mga 30% lang. Ngayon halos nasa 80% na po tayo. So nagpapasalamat po tayo na tinatangkilik po itong cashless, contactless campaign na pinapatupad po ng gobyerno para sa anti-COVID. At the same time, nagdulot din naman ito ng mga ilang problema dyan po sa may Valenzuela area at tinatanggap po natin na mayroon po tayong technical problems. Ito pa namang mga kababayan natin sa Valenzuela, yung mga customer namin, at humihingi po kami ng pag-unawa doon sa nangyayari for the past few days dahil po naman ito naman ay magagagawan din natin at namin at meron naman kami magagawang paraan. So on that basis po, we're asking for their understanding. Naintindihan po namin na medyo nabibin po yung mga kababayan natin dyan at sila po naman ay araw-araw na tumatangkilik po ng expressway. Kinakailangan pag-ibayuhin po namin yung aming serbisyo. Papasalamat din kami sa pamuhan ng Valenzuela City dahil sa totoo po kung ito pong partnership namin with Valenzuela City Government ay halos magte-20 years na ito So kung hindi naman po dahil sa cooperation at support, hindi naman talaga mangyayari yung successful expansion ng NLEX po dyan sa in that part of Metro Manila. Totoo pong malaki po ang tulong ng lokal na pamahalaan ng Valenzuela nang maging matagumpay po yung mga projects po natin. Kinikilala po natin lahat dyan. Maraming salamat, Attorney Romulo Kimbo ng MPTC. Good morning po. Thank you so much. Thank you, sir. Good morning. Thank you very much.